Good morning. What a good day, what a good life. Today is Good Friday, Holy Week, and it's holiday. So, let's go. Samahan niyo ako at mag-iikot tayo sa bayan or town of Canmore. And one of the famous tourist destinations of Canada, which is the town of Banff or Banff National Park. Pero ang first stop natin is Canmore, which is about 81 kilometers west of Calgary. So it's about just 45 minutes away from Calgary. So let's go. Samahan nyo ako. Time check 11:55. And sobrang daming tao ngayon, no? Grabe ang traffic. Hindi man ganito nagta-traffic pagka regular day lang. Pero pagka summer talaga asahan natin maraming nagpupunta din dito. Hindi lang dito from Alberta, it's just around Canada, mga provinces na malapit dito sa Alberta. Talagang nagpupunta sila, especially pag summer. Okay, so bale nag-stop lang tayo dito sa gasoline station. As we could see, traffic pa rin. Hindi pa tayo nakakalayo ng Calgary actually. And good thing, kagandahan nito, medyo umaraw na. Kanina nilalamig ako. Although nag-check ako ng weather and it says positive 16 or 16 degrees Celsius with 3 kilometers per hour gust of wind. So I'm hoping na pagdating sa Rocky Mountains hindi ganun kalamig. At sana tuloy-tuloy yung araw kasi kahit na okay ang panahon, pagka nasa bundok iba pa rin yung lamig. Although ready naman tayo kasi napaka-importante dito sa Alberta, pag lumalabas ka dapat sini-check yung weather. And then of course i-ready mo rin yung sarili mo kasi sometimes they say na in one day you can get 4 seasons, especially sa April pagka spring season. Minsan paglabas mo maaraw, pumasok ka sa supermarket, paglabas mo umuulan. May mga ganong bagay. And then sa hapon naman mag-i-snow, and then mag-i-spring ulit, matutunaw yung snow kasi magkaka-sun na naman, magkaka-araw na naman. So yun yung mga possibilities na mararanasan natin sa mga weather dito, lalo na dito sa Alberta. Tingnan nyo dito sa left ko, yan yung Sky Patrol, yung helicopter. So sini-check nila yung speed limit ng mga sasakyan. Snack muna tayo, may baon ako na body bar. Mahangin pero maganda ang panahon. Ganda, oh. Wala masabi. Yan, ganda. Hi, ma'am. How many cc is this bike? Oh, it's just 650. 650. Yeah. So it's smaller, but It's just good for me because I'm small. liquid cooled also, right? I'm sorry? It's a liquid cooled. Yeah. There's a Yeah, coolant. mine is 1500. 1500? But even though I'm thinking to buying a BMW 1800 cc. Oh, I want more power. wow, yeah. You're a big guy, so it's good for you. You have a good day, man. Enjoy the day. Kilometers exit. So exit muna tayo and then siguro first stop natin dahil Holy Week ngayon
Punta muna tayo sa simbahan. Beautiful Canmore. Basta, diretso na tayo. Meron tayong season pass. Pero hindi ko alam kung yung season pass ko ay pwede dito sa motor. Yun ang hindi natin alam. Nakalimutan ko na yung season pass ko magkano. It's 100 plus. Pero pagka dito ka sa Alberta, if taga dito ka, most especially around Calgary and Edmonton, malapit ka lang dito sa farm. Sulit na sulit kasi alam mo yung every time na burnout ka or gusto mong mag-relax, punta ka lang dito. Tingnan mo naman. And honestly, para sa akin, pagka pagod ako, talaga pumupunta ako dito. And pagbalik talagang recharge ako. Iba talaga yung nature. Yung natutulot ng nature sa ating mental health minsan. Even physical health. Kasi Banff National Park, maraming hiking trail. And then even summer or even winter, nandito yung mga ski areas na talagang world class at talagang dinadayo siya sa buong Canada. So ganun, napakaganda talaga dito. Ngayon I got to enjoy this wonderful view, talagang breathtaking. Sabi nga nila living postcard. Lalong lalo na sa taon mamaya, sa living postcard. Welcome to Banff na tayo. Nasa entrance na tayo ng town. Stop muna tayo dito. Tujac Lake. Nag-stop lang tayo dun sa Tujac Lake. Tinignan lang natin kasi along the way naman. Ganda.
sa ano. That's Tujak Lake. Oh wow. Isang minuto nandito na tayo sa Lake Minnewanka. So kadugtong lang pala siya. Yung Tujak Lake and Lake Minnewanka is magkatabi lang pala. Halos. Pero if you could see, wow, beautiful. Woo! Uy, may naglalakad sa gitna. So ibig sabihin frozen pa talaga, hindi pa siya nagtotoo. Grabe, ang ganda no. Ah, yee! So pwede pa lang maglakad pa no. Oh, grabe no. Pwede pa pala maglakad. So baba tayo. Lake Minnewanka. So good thing na experience pa rin natin before Mato. And sa Lake Louie malamang ganito pa rin nagtotoo. Hindi na tayo nakarating ng Lake Louie because wala din akong plan na pumunta. Maybe next time on a summer. Naisip ko kasi kanina pag pupunta pa ako ng Lake Louie, tapos yung alam mo yung traffic kanina, so ibig sabihin maraming tao doon, and then it's the parking is still limited kahit ng motorcycle tayo. Di ko alam kung makakasingit tayo doon sa gondola nga kanina. Hindi tayo nakapag park kasi talagang sobrang daming tao at walang parking. Hindi ko rin na video kasi nalobat ako, kaya nag lunch and charge muna ako somewhere. Pero yun lang, konti lang yung charge natin, so at least makapaglibot pa rin tayo at makita natin tong Lake Minnewanka. At ayun na nga, nalobat na yung camera natin, so gamit natin yung iPhone. Papaalam lang ako till next time. Let's go again. Okay, thank you again. What a good day, what a good life. Hanggang sa muli.